92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, mga kapatid. Eto na naman, it's a Monday. Marami ba mga energized na pumasok sa mga trabaho, sa inyong opisina, sa eskwelahan? Dahil alam nyo na, nitong nakaraang weekend, mas marami. Mas marami pa rin ang sumesweldo ng kinsenas, di ba? Masaya ba? O malungkot, biglang nadisgrasya na naman yung inyong mga sanay iipitin. Pero napagastos na naman, mga kapatid. 1 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali, oras na nga para sa H2H Heart to Heart. Maraming salamat po. Magkakasama na naman tayo sa pag-uumpisa nitong panibago nating linggo, mga kapatid, dito sa inyo dyan sa radyo. Mga nakatutok sa 92.3, ilakas-lakas nyo na nga po yan. At dito naman, talagang mga kwento ng buhay ninyo. Ang ating mga pinag-uusapan. Mamaya, meron po tayong makakausap nga, dahil meron na naman daw, merong issue. Kasi ganito, yung issue niya ay, mamaya, masyado ko naman, parang dire-diretso naman tayo, kapatid. Wag naman ganun. Maya-maya yan, ha? Pero talagang medyo matindi rin naman yung issue nitong makakausap nating kapatid para sa ating Astig Confessions. Kaya i-ready nyo na rin po ang inyong mga astig advice, ang inyong mga astig comments, at ang inyong astig na pakikinig dito sa Heart to Heart. Ayan, bakit tinawag nating astig? Wala na hong galawan yan. Matigas na parang nakapako na talaga, nakatornilyo. Ang inyong mga radyo dito sa 92.3. Kapag katanghali dito sa Heart to Heart. At syempre, sa mga online viewers din natin sa Facebook sa 92.3 True FM FB page. Hello po sa inyo. Ayan, i-share na ng i-share ang ating pagmamahal. I-share na rin ng i-share ang ating live streaming. Ganun po yan, ha? Opo, at syempre, para sa lahat ng mga medyo sobra-sobra naman ang naipabaon ng ni Mrs. Dahil nga po payday weekend nitong nakaraan, i-share nyo na rin naman ang masarap na luto ni Mrs. Diba? Sa inyong mga katrabaho dyan. O kaya naman doon sa mga walang mapagbibigyan naman, pwede naman. Yung mga medyo, alam nyo na, yung mga namamalimos sa labas, diba? Yung makakasalubong natin. O kaya naman si kuya na lagi mo na lamang nauutusan sa opisina. O si ate na lagi mo na papakiusapan, diba, na ang trabaho nila ay para panatilihin ang kalinisan sa opisina, pero inuutos-utusan mo pambili ng ganito, pag ganito naman, pag ganyan. Wala na sa job description nila, pero sige, pakikisama makisama ka rin naman ngayon. Di ba ganun yun Ayan, pero eto mga kapatid, i-ready nyo na. As early as now, sasabihin na nga natin ang ating mga hotlines para sa inyong mga astig comments mamaya, Ang ating mga hotlines, 8631-5788 o ang 8631-6674. Thank you so very much. Ayan, at ganun din. Maraming salamat din pala. Ang dami talaga mga dapat ipagpasalamat kapag Lunes, lalong-lalo na dahil sa mga tumutok sa H2H o Heart to Heart catch-up episodes kahapon. 12:00 ng tanghali hanggang 2:30 ng hapon. Nagpakasawa. Pero hindi raw talaga nagpakasawa. Talagang nagbabad lang sa mga pakikinig ng iba't iba nating mga catch-up episodes sa H2H o Heart to Heart. Thank you so very much. Ayan, at syempre, hindi naman magiging posible yan. Maganda, alam nyo, buong linggo, last week, hindi natin napasalamatan dahil akala nyo, baka si Kuya Poy lang nagpapatakbo ng programang to. Of course not! Marami po kaming involved dito, kaya Lunes na Lunes, maraming salamat sa mga makikisig at mga magaganda nating mga kasamahan dito sa Heart to Heart. Ayan ang ating mga program assistants, si Bea Rodriguez, si Miss Nia Bugarinde Guzman, studio technicians natin, magte-thank you yan, si Aaron Tolentino. Ano? Ay, hindi pinindot. Ayaw. Paano yung thank you? Thank you.
Ayan si Sir Rome Ortigas, mga technical directors natin. O mga nagagwapuhan, lunes na lunes, sina Direk Joey Perez, Direk Nanding Bazarte, Direk Grace Toledo. Ayan, maganda po si Direk Grace Toledo ha. Ayan, at ang ating editor ng H2H Catch-Up episode, si Nep Liagas na inyong tinutukan kahapon. Ayan ha. At syempre ang ating researcher na si Rema Anwar at ang ating executive producer Jeffrey Batlangao na handang-handa na nga po kami para sa isang panibagong linggo ng hamon. At hindi lang hamon, kundi mga pampaswerte rin para sa inyo dahil meron tayong Pamigay Monday. Opo, tatlong 250 pesos na cash ang ating pamimigay ngayong Monday na ito. Tatlong 250 pesos na cash at isang sulit TV. At eto pa, meron kaming ipakikilala na panibagong dapat ninyong abangan sa ating programang H2H. Okay, Heart to Heart. Kaya naman, wag na nga po natin patagalin pa. Naku, isa-isahin na natin. Dito na muna tayo. Oo, sa astig na pagsasama natin. Kaya umpisa na nga po natin ang ating H2H Astig Confessions. Alam niyo mga kapatid, talagang iba ang saya sa puso ni Kuya Poy lalo na dumarating ang mga araw natin na Lunes, ayan yung Miyerkules, tsaka yung Biyernes. O dahil ho sa mga araw na ito na MWF, ay nako, mga kakaibang kwento at storya ng totoong buhay ang ating mga pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga makakausap na mga kapatid, ano? Oo, at dito nga po ibibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga listeners din, ng ating mga viewers, ayan, pati sa TikTok live broadcast natin ngayon na mag-share ng inyong astig advice o ng inyong astig comments sa ating tampok na storya na may matinding pinagdaraanan. Halimbawa na lang ha, o sa magjowa na naman. Yan, tungkol sa magjowa na hindi magkaintindihan. Mahal nila ang isa't isa pero ang dami-dami mga issue. Yan, o kaya pagdating sa mga kwento ng pamilya, sa mga magkakapatid, o na nung mga bata sila magkakalaro, pero nitong mga nagkaedad na, nagkaroon na ng sariling mga responsibilidad, ay parang mga bata pa rin na nagpapaalaga sa kanilang mga nagtatandaan na rin na mga magulang. O, yung mga ganyan, mga away pamilya. O, at syempre, yung mga hindi magkasya sa isa, merong extracurricular. O, yung mga kabitan na mga kwento. Yan po ang ating mga nakakalkal, ano, sa ating astig confessions. At sa bawat astig advice nga at astig na mga comments ninyo ay meron po kaming pwedeng ibigay. May chance kayo na makakuha ng dalawang 250 peso cash prize every Monday, Wednesday, and Friday. Simple lamang naman po ang aming kahilingan, ano? Kaya sa mga gustong maging winner ngayong araw na ito, bukod po sa inyong astig advice o astig comment ay kailangan din sana natin, ha? Gamitin po ninyo ang hashtag AstigAdvice. Okay? Yan ha. Hashtag AstigAdvice sa ating social media live broadcasts. At syempre, kung makakausap naman po namin kayo, ha, sasabihin ninyo, Kuya Poy, ang astig advice ko para dito kay... Ayan, sa kausap natin ngayon. Lalo na, nakaka-relate ka talaga, no? Kaya sabi ko sa inyo, eto na ang ating mga hotlines. Sabihin nyo lamang bago tayo mag-umpisa ng pag-a-advise sa mga kapatid natin, ano? Yan, ang astig advice ko, Kuya Poy. Yan, eto na muna. Yung mga hotlines natin, 8631-5788 o 8631-6674. Kaya wag na nating patagalin pa. Nako, malaman na nga ho natin ano ba ang astig confessions nitong ating kapatid. H2H Astig Confessions. Kahit anong lambing nitong si Paul,
Sa 2 taon niya ng jowa na si Marinel ay still nonchalant. Nonchalant. O sabihin nating para ho sa mga, ano ba yan, nonchalant na yan ha. Hindi ho nabibili yan, mga kapatid. Kumbaga parang cold. Wala masyadong reaksyon pa rin. Itong si girlfriend, biruin nyo, 2 taon na silang mag-on. Itong si Paul at si Marinel. Pero parang cold pa rin, parang di naman sila steady, ganyan. Pero ang dahilan ng pagiging nonchalant o yung hindi masyadong ma-react nitong si Marinel ay ibinubuhos raw pala, daw. Ibinubuhos daw kasi ang kaswitan sa kanyang boy o guy best friend na si Raul. Ay nako, yan ay matapos na madiskubre nitong si Paul ang mga messages o yung exchange nitong si Marinel at ng kanyang guy best friend na si Raul. Yan, guy best friend kuno. Yan, sa ipinagpapalagay nitong ating makakausap na si Paul. Imbis tuloy na sitahin ni Paul, ito namang si Raul ay hindi nito magawa dahil baka raw iwanan lamang siya ng basta-basta ng kanyang girlfriend na si Marinel. Pinagbigyan na lang Kaya kausapin na po muna natin 24 years old mula sa Maynila, etong si Paul. Paul, magandang tanghali sa'yo. Hello, magandang tanghali po, Kuya Poy. Bigyang linaw mo nga kami dito. 2 years na kayo na magkasama. Taga-saan ba itong si Marinel? Taga Manila din siya Hindi ko na lang para sabihin kung saan yung exact location niya. So, ibig sabihin lang naman, kaya ko tinanong yan, nakikita kayo ng madalas? Oo naman, nakikita kami madalas. Kaso parang ganun nga. Paano? Wala lang. Parang magkakilala lang, walang sweetness kahit kami na ng 2 years. Ganito, Paul, pwede bang kwentuhan mo kami nung mga unang buwan na kayo ay mag-on nitong si Marinel? Magka-holding hands ba kayo na pasway-sway pa while walking? Nagde-date kayo? Siya ba ay expressive sa kanyang pagmamahal sa'yo nung sabihin na natin mga first 2 months ng relationship ninyo? Mababalikan mo ba? Parang medyo siya nun. Yung medyo may sweetness ng konti. Pero hindi naman ganun tulad nung sa babagong kilala na liligawan mo. Parang hindi natural yung kilos niya na parang ayaw niya sa akin na hindi ko maipaliwanag. So ganito, ibig sabihin, nung una pa lang, nung makilala mo pa lang itong si Marinel, kumbaga parang hindi talaga siya yung, hindi siya makilos, hindi siya expressive, hindi siya maingay, hindi siya live wire, in short. Okay? Yes. Talagang tahimik lang. Tahimik na babae lang, nandyan lang sa isang sulok. Ganyan siya nung makilala mo. Okay? Tapos nung naging kayo na, nagiging sweet kapag kayong dalawa lang yung magkasama. Parang ganun nga po. Nasasabi niya ba yung mga gusto niya raw sabihin sa'yo? May mga sikreto ka ba na alam mo yun, mga nilalaman ng kalooban niya? May sama ba siya ng loob sa ganito? Nagkikwento ba siya? Nagsishare siya ng ganon sa loob ng 2 years na magkarelasyon? Hindi naman po nagsishare sa akin ng ganon kasi hindi nga siya palaimik sa akin tungkol sa mga bagay-bagay na nasa loob niya. Ano lang pinag-uusapan niyo, Paul? Parang kung ano lang pong topic na may kunwari, sa mga movies o nangyari lang sa araw niya. Ganun lang. Okay, tapos eto na nga. Merong ka raw na nadiskubre na merong exchange of message itong si Marinel at ang kanyang guy best friend. Ito bang kanyang lalaking best friend ay matagal mo nang kilala? Nung nung maging mag-on kayo, magkaibigan na ba tong dalawan to? Sige nga, kwentuhan mo kami. Lately ko lang po siya nakakilala, pero sabi niya po sa akin ay more than 10 years na silang magkaibigan itong boy best friend niya. Kailan mo lang nakita tong lalaking to? Parang mga 2 months ago, mga ganun lang. At dun sa loob ng 2 years na pagsasama ninyo ni Marinel, wala man lang pinakitang picture na ito kami noon, nung college, ay hindi pala, high school pa Kasi kung 10 years ago lang 14 years, ilang taon na ba? Nasa high school pa po. 24 years old po kayo. Yun. Tapos 2 years. Meron ba mga pruweba na dati na silang close, dati na magkaibigan? Meron naman.
Wala naman pong pinapakita sa akin. Parang nakwento niya lang sa akin nun. Nung nakita ko na, yung guy. Pero, nung kayo lang dalawa magkasama, walang kinikwento? Wala naman pong kinikwento. Tungkol sa doon loob kay... ng 2 years namin. Tungkol doon kay Raul. Oo. Okay. Kumusta? Anong nabasa mo doon sa exchange ng conversation nila? Sa conversation? Parang ibang-iba compare sa conversation namin na parang mas siya, live siya na kausap yung boy best friend niya. Parang mas sweet siya doon kumpara sa akin. Bigyan mo nga kami ng example. Kapag kayo ang magkausap, magka-chat, paano ang pinag-uusapan? Sige nga, sample. Kayong dalawa lang, ha? Parang lang po, yung kamustahan lang, ganyan. Wala masyadong pinag-uusapan pag nakamusta ka ng ngayong araw, parang hindi na agad siya magre-reply. Okay. Tapos pagka nag-I love you na, end of convo na, mamaya na uling gabi. Oo, parang ganun na po talaga. Ganun na. Okay. Ayan. Pagkatapos, doon sa kay Raul, doon sa sinasabi niyang boy best friend. Kumusta? Doon sa boy best friend po niya kayo po, kumbaga, one chat lang nung boy best friend niya, reply agad siya. So, dami nilang pinag-uusapan. Ano mga pinag-uusapan? Parang yung mga nakaraan nila, ganyan. Ano nga? Anong mga kwento yung mga pinagsamahan nila dati. Tapos parang sweet ng message nila eh. Parang kulang na nga lang yung mag-I love you din sila sa isa't isa. Pero hindi. Syempre, kung kiniklaim nga nila na sila ay mag-best friend, so I guess meron talaga silang mga... Di ba magandang rin yun? Maganda na hindi man naikwento sa'yo, hindi man nasabi sa'yo, pero kung nakita mo sa conversation na talaga magkasama sila, halimbawa sa isang organization noon, sa eskwelahan, yung mga ganyan, di ba? Meron silang binabalikan na alam mo na, ay, okay, magkaibigan pala talaga sila dati pa. Ganun lang naman mga nakita mo, wala namang mali siya. Yung parang ganun lang din po yung nakikita ko, pero hindi ko po kasi masyado alam. Malay ko po ba kung nagde-delete siya ng ibang messages na may tinatago silang dalawa. Ayan na, nandyan na nga pumasok ang duda. Pero ikaw ba ay nakausap mo na itong si Marinel tungkol sa nalaman mo? Parang ayaw niya pong pag-usapan eh, pag tinatanong ko sa kanya. Ayaw pag-usapan? Ang ano? Yung tungkol dun sa boy best friend niya. Kasi parang pagka ino-open ko sinasabi na lang, kaibigan niya lang yun. Best friend niya lang yun. Hindi na para pagtalunan pa. Okay. Wala nang ibang tapos na. End of discussion na naman kayo. Pagkatapos ganun lang po yung nangyayari. Tapos hindi ka na ulit makakahirit dahil nga hindi masyadong ma-react itong si Marinel. Okay. Sige. Eto, magbabasa lang ako ng ilan sa mga astig advice na mga nagdatingan sa atin mula sa FB. Sabi ni Elmer Buwan, #astig advice ko, kausapin mo yung girlfriend mo. Sabihin mo ang lahat ng mga nararamdaman mo. Nang sa ganun, malaman na nitong babae at dumistansya naman siya doon sa guy best friend niya para alam niya kung ano ka talaga sa buhay niya. Yan ang sabi ni Elmer ha. Nagawa mo naman na yan, Nino. Nagawa mo na. Nakausap mo na. Pero ikaw ba nagbigay ng ultimatum ng warning na dumistansya ka dyan? Nagganon ka ba? Hindi pa naman po, boy. Kasi hindi pa. Baka mamaya pag ginawa ko yun, mawala siya sa akin. Okay. Tapos, hindi mo rin ba tinatanong, hindi mo ba kami ipag-meet? Hindi ba natin siya haharapin? Hindi ko pa rin masasabi. Pero ikaw, okay lang na makaharap yung guy best friend kung sakali? Okay lang po kung sakaling mag-meet para malaman ko din kung ano nga bang meron sa kanila. Tatanong ko lang din naman. Okay. Ayan, kahit hindi mo tanungin, you just observe, sabi ni Jonalyn Alcantara, ang astig advice ko para kay Paul, nako, Paul, wag mong hayaan kung anuman ang nararamdaman mo
kay jowa mo. Magkwentuhan kayo, mag-usap kayo o kung ano ang nararamdaman ninyong dalawa para kung maghiwalay na kayo, hiwalay agad sinabi. Wala nang problema at naiintindihan nyo na. Pero sabi nga ni Paul, mga kapatid, ang pakikipaghiwalay ay hindi naman option sa kanya. Kumbaga, parang nagseselos doon sa guy best friend, kung guy best friend man talaga yun, si Raul nitong kanyang girlfriend nga na si Marinel, na pagka siya raw ang kasama, wala masyadong reaksyon, pero kapag yun si Raul, yung guy best friend, parang napaka-lively, napaka-daldal. Tama ba, Paul? Opo. Si Andeng Bongo, sabi niya, #Astig advice ko. Ito naman yung story na ganito. Respeto naman sa boyfriend mo, Marinel. Yung best friend mo, hanggang dun lang dapat. Yung kaibigan, no more, no less. And no strings attached. Alamin mo sa sarili mo yung lugar ni Paul at ang lugar din ni Raul. Iba kasi yung trato mo sa boyfriend mo versus sa BFF mo. Yan ay message para kay Marinel. Ito, kausapin na muna natin si Ga ba? Ayan, Ga ng Quezon City, 48 years old. Ano kaya ang astig advice niya para sa iyo, Paul? Ga? Yes po. Ang astig advice ko po kay Paul ay dapat i-confront na lang niya si girl. Kasi kaysa magtitiis po siya sa nararamdaman niya kahit na hindi naman sabihin ni girl na gano'n, pero nakikita naman niya, kaya confront na lang niya kaysa magtiis po siya. Yun. Alam mo, kinumpronta na nitong si Paul. Tama ba, Paul? Opo. Ano bang sandali, si ate, ano nga pangalan to? Ga? Yes Ga, po. Paano yan? Ano bang sasabihin? Kasi ayaw raw pag-usapan ni Marinel para para mag-open up kay mga babae, ano raw bang dapat gawin kaya? Mag-usap sila ng masinsinan, then sabihin ni Paul na ito yung nakikita niya, ito yung nararamdaman niya, kaysa magtiis po siya. Unfair naman yun. Na ganun. Kung saan liligaya yung babae, di suportahan na lang niya kung talagang mahal niya. Oo. Ayan. Pero okay lang kung medyo magpapakita ka na rin ng inis, kung masyado ka naging mabait. Okay lang naman. Maintindihan nyo ba mga babae yun? Parang pag-usapan natin. Gusto ko nga pag-usapan ganon, ng konti. Kasi kapag ayaw mo ng pag-usapan, ibig sabihin, hindi na rin interesado sa'yo yung lalaki, na galit na yan. Opo. Mas nakatakot nga naman yun. Alright, maraming salamat sa iyo, Ga, ng Quezon City. Ayan, narinig mo ba yon, Paul? Opo, narinig ko po. Ikaw naman, pare, ang astig payo ko naman sa iyo, mag-ano ka, medyo i-exercise mo rin. Alam kong mahal na mahal mo yung girlfriend mo sabi mo nga ay ayaw mo na iwan ka ng basta-basta nang dahil lang doon sa pagsiselos mo sa treatment niya sa best friend niya na nito mo lang naman na kilala. Ayan, pero minsan alam mo kapag sobrang bait mo rin at pag sinabi na hindi, ayokong pag-usapan, tapos hindi mo na rin ipipilit, wala, gaganunin at gaganunin ka. Baka masyado mabait ka rin, Paul. Siguro nga po. Ha? Siguro nga po dahil pinagbibigyan ko. Siguro po pinaka-the best, ano po bang pwede kong gawin na siguro mag-ipon ng lakas ng loob para pag kinausap ko ng ayos ng masinsinan, ready ako sa kung ano mangyari sa amin. Yan. Oo. Alam mo yung tinanong nga natin kanina kay Ate Ga, yung nakausap natin, okay lang ba na para mapigaring kayo na magsalita at kausapin kami mga lalaki? Medyo pagalit. Well, that's one way, pero syempre, dun pa rin tayo sa mas maigi, dun sa mas maayos na pakikipag-usap at pagpapaliwanag na, hindi, Marinel, gusto ko talagang malaman bakit kapag si Raul ang kausap mo, yung best friend mo, ay ganadong-ganado ka. Ano ba ang kulang sa akin? Kasi parang napaka-steady mo lang. Isang tanong, isang sagot lang. Kapag tayo magkausap, tayo ang magjowa. Ano ba? Ano ba ang kulang ko? O saan ba ako sobra? Ikaw naman din, Paul. Hindi ka naman masyadong madaldal ba? Ha? Ako nga po lagi nag-o-open ng topic sa amin. Ayun nga. At kung anong pag-uusapan. Baka naman minsan, siya ang hintayin mo na mag-open ng topic. Baka may gusto ngang sabihin. Kaya ako tinanong, baka masyado ka madaldal, hindi na siya makapag-share. Baka may gusto siyang i-share. Ha?
Hindi naman po. Hindi naman. Na-open akong topic para may pag-usapan or kung ano mang pwedeng pag-usapan. Okay. Sige, eto na ang pagkakataon mo naman, Paul, bilang panawagan na rin at mensahe para sa mahal na mahal mong si Marinel. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin na galing sa iyong puso. Sige, galing sa iyong heart. Go ahead, Paul. Marinel, sana marinig mo ito sang sinasabi ko sa radyo kasi ayaw ko lang naman na mawala ka. At gusto ko pag-usapan natin kung ano yung problema natin para alam ko kung saan ako nagkukulang at kung bakit ganun yung treatment mo sa akin. Yun lang po yung gusto ko sabihin at gusto ko lang po talagang malaman kung ano po ba talaga. Gusto mo ba sabihin na mahal mo siya? Opo, mahal na mahal ko po siya. Kaya po ayaw siya mawala. Alam naman niya po yun kahit di ko na po sabihin. Yan. Okay. Sige, good luck na lamang sa iyo, Paul. Balitaan mo kami kung magiging successful ba ang panawagan natin para sa kanya. Thank you so very much. At syempre, lalong-lalong maraming salamat sa maraming nagbigay ng mga astig comments, sa mga astig advice na kinakailangan natin sa mga nakausap natin. Ayan. At syempre, dahil nga po dyan, mga kapatid, ay eto na. Ibibigyan na nga rin po natin ng pagkakataon. Magkakaalaman na sino nga ba ang mabibiyayaan ng ating H2H Astig Confessions. Iyon, mabibiyayaan ng 250 pesos na cash sa ating H2H Astig Confessions, si Ga ng Quezon City. Ayan, at syempre, si Zerk Ken. Yan si Ken Cruz. Ayan, 250 pesos. Tag 250 kayo. Okay, ni Ate Ga. Love question of the day. Kapatid, it's 37. Bilis naman nagbago. 38 na. 38 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali. Kayo ay nakatutok pa rin dito sa True FM. At ito na nga po. Ito na nga ang ating love question of the day. Dapat nga ba talagang seryosohin kapag puring-puri ni jowa ang friend mong, sabihin na natin ang friend mong chicks na chicks, ganyan. O kaya yung magandang-maganda. O kaya ay yung guwapito. O yung gwapong-gwapo. Alam mo yun, yung lagi pinupuri ni jowa. Kung ang jowa mo ay lalaki, tapos lagi niya pinupuri yung friend nyo o yung friend mo mismo na ang ganda talaga nitong si ganyan. O kaya naman, kapag ka ikaw naman ay babae, pupunta ba yung friend mong pogi? Si Aaron? Yan yung mga ganon? Yan Ay nako mga kapatid. Sige. Seryosohin mo ba kapag ka ganon, puring-puri ni jowa? Ang friend mo, eto ang sagot ni Luella Dumaog, sabi niya, it's a big oo. It's a big oo, lalo na kala nyo it's a big no-no It's a big oo. Kasi lalo na kung hindi kanya pinupuri, tapos sa kaibigan mo pinupuri niya lagi, ay talagang sisikip ang bibig ko. Ay ang puso ko. Ang bunganga ni Luella. Dapat maging fair ka, lalo na kung alam mong mababaw lang naman ang luha ng kapartner mo. Sa bagay may punto nga baka napuri yung iba pero yung sariling jowa hindi napupuri. Ay talaga nakakasama naman ang loob. Sabi ni Ronald Tumbaga, glorification of others pagdating sa physical beauty ay di pa rin okay. Kasi ang explanation, ang seryoso, pero salamat Ronald. Ronald Tumbaga. Si Rodney Ababaw, tingnan natin kung medyo ababaw yung mga explanation nito. Para sa akin, red flag po yun
Dahil iba na yung meaning noon at parang gusto nang magpapansin kung may respeto sa iyo ang jowa mo, dapat alam niya rin ang kanyang mga limitasyon. Yun naman po ang katotohanan dyan. Diba? Hindi yung ikaw ay puri ng puri. Andyan ba? Tapos excited ka pa? Mag-aayos ka pa kasi parating na yung friend na pogi o yung friend na maganda ni jowa. Aba, teka lang baka masikmura ang Ayan, okay. Ay, nako mga kapatid, ang oras na natin, it's 40 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pero, eto na nga, ang resulta, nako, nailabas na po ang resulta ng mga pinalad. Ngayong araw na ito ng Monday. Para sa ating Pamigay Monday. Kanina, namigay na tayo doon sa ating H2H Astig Confessions ng 250 pesos na cash. May dalawa na ron. Pagkatapos ito, may dalawa ulit tayong pamimigay. Isang 250 pesos na cash at isang sulit TV box. Kaya naman, eto na. Congratulations to you. 250 pesos ang para sa iyo, Marie Chris Unabia. Congratulations! At syempre, ang winner naman ng ating sulit TV box ay si Rosaline Olaso. Okay, Rosaline Olaso, ikaw naman ang may sulit TV box. Mga kapatid, dito na nga po kami magpapaalam bukas walang iwanan. Okay, walang iwanan tuwing tanghaling tapat. Dito po kayo magtapat ng inyong mga kwentong pag-ibig, kwentong pamilya, kwentong personal at kung ano-ano pang gusto mong ipagtapat. Gawin natin yan nang mainit-init pa. Tanghaling tapat sa Heart to Heart ng Radyo 5 True FM. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa programa nating Heart to Heart.